Tara, mag-bake tayo ng pandesal. Kung gusto nyo ma-achieve ang ganitong kalambot na pandesal, tapusin lang ang video ito para sa kumpletong listahan ng mga ingredients. Ang gagawin po nating method para sa recipe ito ay straight dough method, na kung saan sa isang bowl, ilalagay lang po natin lahat ng ating mga ingredients, puwera lang po sa butter. Ang pinagsama-sama ko po diyan ay bread flour, ang ating instant yeast, sugar, salt, egg, and water. At imimix lang po natin ito hanggang mag-well combine po lahat ng ating mga ingredients. Dahil hindi po pare-parehas ang quality ng flour, inuunti-unti lang po natin ang water. Dito po sa ating recipe, mamanuhin lang po natin ang pagmamasa ng ating dough. Pag naging crumbly na po at na-incorporate na po yung liquid, pwede na po natin itong imasa gamit po ang ating kamay. At sa portion po na to, pwede na rin po natin ilagay ang ating butter, margarine, or shortening. I-continue lang po natin ang pagmamasa hanggang ma-develop na po natin ang gluten ng ating dough. Kung mapapansin nyo po, halos wala na pong dumidikit sa ating bowl. I-continue lang po natin ang pagmamasa nito hanggang mapakinis po natin ang ating dough. At ilipat na po natin ito sa ating working area. Kung medyo napalambot po ang inyong dough, pwede po kayong gumamit or mag-dust po ng additional flour. Pero kung hindi na kailangan, gumamit na lang po kayo ng butter para hindi po dumikit sa inyong kamay ang dough. At para maging mas malambot po ang kalalabasan ng pandesal. Paghampas po ng dough ay isang pamamaraan para mas mabilis po nating mapakinis ito at hindi rin po nakakapagod. At pagkalipas po ng ilang minuto, for about 8 to 10 minutes po siguro na pagmamasa, ay mas kumikinis na po at hindi na dumidikit ang ating dough. Practice lang po natin ang pagmamasa para po kahit po wala po tayong mga equipment tulad ng dough mixer, ay makakagawa po tayo ng sarili po nating tinapay. So gagawin po natin ang window pane check para malaman po natin kung ready to rest na po ang ating dough. Kung okay na, bilugin po natin ito, ilagay sa isang bowl. Lagyan ko po ng oil ang ating pong bowl at ang itaas po ng ating dough. I-rest lang po natin ito ng 30 to 45 minutes until almost double ang size. And after ma-rest, idigas lang po natin ang ating dough para ma-release po yung gas po na naipon sa pag-alsa po ng ating dough. At pwede na rin po natin itong i-roll. Gagawa po tayo ng parang baton. At ipoportion na po natin ito. Kung pambenta po ang gagawin nyo po na pandesal o tinapay, make sure lang po na gumamit po kayo ng weighing scale para po pare-parehas po ang laki at timbang ng inyong tinapay. Ang recipe po na ating ginawa ay kung mapapansin nyo po, wala po akong nilagay na milk, na liquid or powder para mas makatipid po tayo sa ating pong ingredients. Kung gusto nyo pong lagyan ng gatas, pwede po kayong gumamit ng skim milk or milk powder. Para sa recipe ito, mag-add lang po ng mga 40 grams po ng powdered milk. Or kung fresh milk po ang gagamitin nyo, i-omit nyo na lang po ang water. Pagka-portion po ng ating dough, pwede na po natin itong lagyan at irolyo sa ating breadcrumbs. Optional lang din po kung gusto nyo pong pabilog ang inyong pandesal, tulad ng ginawa ko. At i-rest lang din po natin ito ulit ng about 30 to 45 minutes. At ganito na po ang pag-alsa. And after 45 minutes, ready to bake na po ang ating pandesal. Lagay po natin sa ating preheated oven. And after 18 to 20 minutes, luto na po ang ating hot pandesal. Subukan nyo pong itry sa inyong mga bahay. Magandang banding din po ito sa inyong mga anak. At hindi lang po puro gadget ang kanilang mga hawak. Lalo na pag ganito ang panahon na hirap ang lumabas, ay makakagawa po kayo ng inyong sariling tinapay. Kaya itry nyo na po ito at enjoy po ang ating pong mainit na pandesal. Masarap palamanan ng butter habang mainit or ng cheese. Enjoy and thank you for watching. Follow me for more recipes. God bless po!